basahin lang natin. Ay, Flavi, anak ng tukwa naman pare, oh. Anong ginagawa mo? Pagkatapos mo mag-adik-adik ngayon, ano ka naman? Oh, Duterte expressed that your God is not my God and that he believes in a supreme creator or universal being rather than the God taught by the organized religion. Ayan. Ayan, organized religion. Flavi Villanueva SVD, oh, di ba? Kantut Gaming. Naku, kaya pala nakakuha po siya ng Magsalsal Award. Ayan o, ito. Ombudsman Remula, buhay na buhay at hindi AI na present sa kanyang programa sa radyo. Nako, hindi raw po AI yung present niya sa kanyang programa sa radyo noong January 3. Para yatang walang pinapalabas ang mainstream media, no? Para yatang walang pinapalabas itong mga kanilang mga tuta. Kanilang mga trolls. Oy, Remula, kung buhay ka, magpakita ka. Kung hindi ka critical, magpakita ka, magpa-interview ka. Wala namang masama dun eh. Pag nagpa-interview ka, di papalabas ko, sasabihin ko na si Remula ay buhay. Buhay na patotoo na buhay. O, di ba? Pero Joe, Remula, pakita ka ba? Ito naman po si Donald Trump. Ibang istorya po to. Sesegwin lang natin. Hinuli po niya yung president ng ano ba yan sa Venezuelan president na si President Maduro. Pasalamat po tayo, wala po tayong masyadong langis sa Pilipinas at ang langis natin doon sa South China Sea. O sa West Philippine Sea, sige, sa West Philippine Sea. Nandoon po ang ating crudo. O tingnan mo, dahil maraming crudo itong Venezuela, hindi tinatantanan ng Amerika. Di ba? Hindi tinatantanan ng Amerika. Malupit gusto nyong hindi tantanan ng Amerika? O, di ba? Ito pa, Grab complaint isinampa laban kay Vince Dizon kaugnay sa proyekto ng New Clark Sports Hub. Nako! Di ba para yatang talagang kinokontrol si Vince, parang babaligtad ka, i-approve mo yung i-authenticate mo yung sinabi ni anong batang pasikat ano pangalan niyo, yung anak ni Legarda, Lebiste. I-authenticate mo, ididimanda ka namin, walang hiya ka yan, dinimanda. Ito pa, following list ni Father Flavi Malibog. Nakakuha po ng Ramon Magsalsal Award si Father Flavi Villanueva na nakatago na sa publiko. Ayan. Ano pong nakatago sa publiko? Yung kanyang mga followings, yung kanyang mga sinusundang mga pages. Ayan Flavi L. Villanueva SVD followings list is private, di ba? Yung kanyang mga pina-follow ay pin-private na po niya para walang makaalam. Mantakin mo yan, Father. Diba? Kaya nawawalan ng respeto ang mga taong bayan, sa mga katulad yung mga pare. Puro kayo mga tinatawag nating mapagbalat kayo. Diba? Mantakin mo yan, Father. Wala kang pinag-iba yung mga tropa mo, si Delima, wala kang pinag-iba sa kanila. Si Delima, Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ano naman ang iyong dalangin para sa mga magnanakaw? Oo, sa ang tagal gobyerno? kasi nila makulong eh. So, di ba may mga bagay na minsan pinagpapasa Diyos mo na? Kaya lang naturuan na tayo ni Pastor. Ang sabi ni Pastor, masama daw magdasal ng masama para sa kapwa. Nung pinagdadasal ko yung mga honest workers, yung mga uring manggagawa kagabi, nasabi ko ipanalo nga sila. Di syempre yung next na dasal ko para na sa mga hindi honest. Okay. Para sa mga magnanakaw, sa gobyerno. So ano? Lord, kayo na po ang bahala. Naku! I lift it all to you. Ayan, Pwede po amen. bang humiling ng konti? Ba, may pa-lift ka na, may hihilingin ka pa. PS. Ano ang hiling May mo? PS ako sa dulo. Ano ang hiling Kasi mo, Lord, Chacha? kung hindi po sila makukulong, kuhanin nyo na po sila. Naubo!
kuhanin niyo na po, Lord. Kaya lang sumagot si Lord. Habang nagdadasal ito ako, ang sagot sumagot. niya. Ayan na sumagot siya. Echo, please. Ito sagot niya. Sabi ko kasi, Lord, ipanalo niyo po yung mga honest workers. Para naman po sa mga magnanakaw, Lord, ang tagal po nilang makulong. Ang tagal po ng hustisya. Kayo na po ang bahala. Kung di po sila makukulong, kunin niyo na po sila. Chacha. Sabi nga ni Ted Filon, let me think about it. Sumagot nag-text si Lord sa akin Nag-text. Ang sabi. Oh, parang may bumulong sa akin nung nagdadasal ako. Ang sabi sa akin, baby boy, Let me sabi think sa about, akin, ano? anak, Chacha, Oo. hindi ako ang kukuha sa kanila. Huwag ka sa... Parang ganun. Parang ganun yung narinig ko. Ako po, yung sinasabi natin mga ka-reaction Yes. Attorney, meron na pong mga ano pong nakikita nyo po dito sa ganito pong trend, attorney? Sa totoo lang, nalulungkot ako. Kasi ako, sinuportahan ko ang pagtatatag ng ICC. Hindi ko naman maikakailayan. Dahil lang sabi ko, sa panahon na talagang merong mga gera, digmaan, importante na yung mga tao na protektado ng international humanitarian law o yung batas na umiiral sa panahon ng digmaan ay mabigyan ng proteksyon. At kapag meron lumabag sa mga proteksyon na binibigay ng batas sa mga sibilyan, sa mga manggagamot, sa mga religious leaders, dapat merong hukuman na magbibigay ng katarungan. Kaya lang, ang ICC linabag mismo yung basihan kung baso ng Pilipinas, nakikita natin na umalis na tayo and yet nagpursige sila ng pagsasampa ng kaso. Sa kaso ng Russia, kaya galit na galit sila, ni minsan hindi naman sila hinusgahan yung prosecutor at ang mga judges ng Russia sa kanilang hukuman. Dahilan para kahit kailan, pwede na. Pero ang ICC din ang dapat sisihin sa mga pangyayaring ito dahil nga hindi nila na kinalimutan nila na ang basihan talaga ng jurisdiksyon ng hukuman. Kaya nagpipilitan ngayon dahil siguro mawawalan sila ng trabaho kapag hindi kilalanin ng jurisdiksyon ng mga bansa. Ayan, nagpupumilit sila na litisin si Tatay Digong bagamat tayo umalis na ng ICC at ngayon naman pinipilit nila na litisin si President Putin na ni minsan hindi naman naging kasapi ang Russia sa ICC. Gaya ng Amerika at gaya rin ng bansang China. Opo, ano pong maaring masamang implikasyon o buting implikasyon nito po kay former President Rodrigo Duterte at sa iba pa na inaakusahan po dyan po sa ICC considering na-freeze na yung mga bank accounts nila, putol na raw yung access ng mga judges sa mga pangunahing serbisyong pinansyal, yung connection daw sa mga bangko, credit cards, mga tech giants tulad ng Amazon. Ano po ang masasabi niyo po, attorney? Well, nung minsan ako'y nag-vlog, at sabi ko, 3 pamamaraan ang pwedeng maging dahilan para mapalaya si Tatay Digong. Unang-una, yung desisyon ng Appeals Chamber sa argumento ni Tatay Digong na wala ng jurisdiction ng ICC kasi yan ay didesisyonan pa ng Appeals Chamber. Pangalawa, yung desisyon ng Trial Chamber na nagsasabi na unfit na to stand trial si Tatay Digong. At pangatlo, kung talagang susuko ng ICC dahil sa financial sanctions at dahil nga dito sa kaso na sinampa at hunusgahan na guilty ang prosecutor at mga judges ng ICC, alam mo, anytime pwede magpadala ang Russia ng mga tao para arestuhin yung mga judges na yan at prosecutor na yan at sasabihin nila na that's within our powers. Kasi nga, yan ang mangyayari kapag nagpupumilit ka na magkaroon ng jurisdiction na wala naman talagang jurisdiction. So sa akin, ang mabuting balita kay Tatay Digong ay baka ito maging dahilan para tunay nang mawala ang ICC at maging dahilan sa kanyang pagpapalaya. Ang bad news, hindi natin alam kung kailan mangyayari yan dahil si Tatay Digong naman ay 80 anyos na. Ang Russia ba, meron ba silang batas, attorney, or legal ba sa kanila yung mga extraordinary rendition parang kagaya sa Amerika? Well, yan ang ginawa ng ICC. Nagbulag-bulagan doon sa pagkikidnap at pagpapadala sa ICC at sinabi nila, baliwala yan, dahil ang importante, mabigyan sila ng karapatan na depensa ng sarili nila. So ang Russia, pwede rin gamitin yung ganyang argumento.
ginagawa yan ng Amerika, ginagawa yan ng Pilipinas, tinotolerate yan ng Netherlands at ng EU, so dapat pwede rin nilang gawin. Kaya nga sinasabi ko, the golden rule, kung ang Europa ayaw nila na dukutin na lang ang kanilang mamamayan para litisin sa iba't ibang jurisdiction, wag din sila maglitis ng tao gaya ni Tatay Digong na dinukot at dinala dyan sa ICC dahil ang kidnapping, sang-ayon nga sa isang desisyon ng South African Constitutional Court, ay illegal at hindi po pwedeng iwasto ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa na namang pagkakamali. At yan nga yung pagkikidnap para magkaroon ng jurisdiction sa pagkatao ang isang hukuman. Opo, tsaka yung isang judge at Attorney Harry no na nag-preside doon sa isang hearing kay FPRD, may interview, batid ko na napanood po ninyo, at sila po ay umaamin na talagang apektado sila sa US sanctions na ipinataw against sa ICC. Tama po yan, no? Dahil talagang hindi lang yung mga judges ang na-sanction, pati yung mga kamag-anak nila. No? At masakit yan dahil mawawalan ka ng kontrol sa iyong kita, lalong-lalo na ang mga sweldo ng mga judges ay in US dollars at sila ay mga hindi naman taga-Netherlands. No? So kinakailangan magpadala ng pera sa kanilang mga kanya-kanyang bansa, hindi na nila magagawa yun. Pero talagang masakit na nangyari sa kanila kasi wala na silang Google, wala na silang computer programs man lamang, ang kanilang email, proton mail, no? Pero mahirap talaga ang kanilang kalagayan ngayon. At kaya nga ako, sinasabi ko, bilang ng araw ng ICC, hindi na po pwede magpatuloy at sana nga lang, tunay ng pumanaw ang ICC sa lalong mabilis ng panahon nang mapauwi pa si Tatay Digong na 80 na nga po. Opo, pero still kumikita pa rin sila for now, attorney, yung ICC. Siyempre, in fact, yan ang dahilan kung bakit linilitis nila si Tatay Digong. Dahil kung wala si Tatay Digong, wala na silang lilitising kaso. So, nagrereklamo na nga yung Japan, na biggest donor ng ICC, na despite na ang dami-dami nilang pondo dyan, ang mga kaso nagre-resulta sa pag-absulto at halos wala namang kaso talagang dinidinig ang ICC. So talagang yung kaso ni Tatay Digong, sa mulot mula, sinabi ko, walang mangyari dyan, tutuluyan siya dahil kinakailangan ng ICC si Tatay Digong para magpatuloy. It's an existential issue for the ICC. Kung wala si Tatay Digong, baka tuluyan ang mawala yung ICC. Attorney, si Edmar po ulit. Doon sa mga recent na mga pahayag ni President Donald Trump, meron siya nabanggit lahat ng mga makikipag-ugnayan dito sa ICC. Marami pa pong mga bansa na nakikipag-ugnayan dito. In fact, nabanggit mo nga nag-finance pa rito. Maaari din po ba it's either mahagip sila nitong maging sanction ng US, or maaari din ba na baka mas the more na mawala yung suporta nila, mas maraming mga bansa na titiwalag na at hindi nakikilalanin yung jurisdiction nila dahil nga dito sa naging hakbang na ito ng mga malalaking bansa against sa ICC. Nakikita nyo ba yung probability ng ganun, attorney? Well, in fact, as we speak, isang bansa na naman ang bumitiw. Ang bansang Venezuela ay bumitiw na sa ICC. At as early as 2021, nung ako ay tumakbo para sa International Law Commission, nagbabala na nga ang African Union. Lahat ng miyembro ng African Union na sabay-sabay silang bibitiw dyan sa ICC dahil ang pinupuruhan nga ng ICC ay puro mga taga-Afrika. Ang naging kasagutan nga ng ICC para sabihing hindi lang mga Afrikano ang hinahabol nila, kinasuhan nila si Tatay Digong. So sa tingin ko talaga, ang mali ng ICC ay yung i-insist na meron silang jurisdiction maski wala na silang jurisdiction. Kasi hindi mo po pwede baliwalain ang soberenya ng mga bansa. Granting na nabaliwala nila ang soberenya ng Pilipinas, no? Paano naman yung soberenya ng iba pang mga miyembro, no? So ngayon nag-iisip sila, kung ICC nga ay magpapatuloy sa kaso ng Pilipinas na malinaw na sinimula ng preliminary investigation matapos na tayo nagbitiw na, gagawin din nila yan sa iba pang mga miyembro. Kaya nga sa tingin ko, lalong mapapabilis ang pag-alis ng mga bansa sa ICC kung magpapatuloy ang kaso laban kay Tatay Digong. Having said that, I am encouraged by the recent decision of the ICC inviting further observations from the prosecution and the Counsel for the Victims on the issue of jurisdiction. Kasi sa totoo lang, sumagot na sila. Pero nais pang madinig ng korte ang mga argumento ng prosecutor at ng abogado ng mga biktima. Ibig sabihin, talagang pinag-iisipan ng korte kung paano didesisyonan yung motion to dismiss si Tatay Digong for jurisdiction. Kasi nga ang implication yan, pag nagpumilit ang korte na wala na talaga siyang jurisdiction,
asahan nyo, mas marami pang bansa ang bibitiw sa ICC. Nabanggit mo kanina yung Venezuela. Mabigat pala yung naging pahayag ng ano nila, no? President ng National Assembly. I-quote ko lang, sabi niya dito, and I quote, "It is to demonstrate and denounce to the world the uselessness and subservience of an institution that should serve to protect the people," attorney. Punto ng Venezuelan Kaya nga government. alam mo, sabi ko kanina malungkot. Kasi yung ICC mismo matapos itaguyod yan at tayo na may aktibo talaga para inganyohan ng mga bansa sa buong daigdig na sumapi sa ICC, ang dahilan kung bakit nawawalan ng kumpiyansa ang mga bansa. Hindi po pwede baliwalain ang soberenya ng mga malayang bansa. At dapat kilalanin ng ICC na po pwede lang sila magkaroon ng jurisdiction kapag malinaw na pumayag ang isang bansa. Dahil pag hindi sila pumayag, ang may karapatan lang lumitis sa mga kaso nangyari sa kanilang mga teritoryo ay ang mga lokal na hukuman. Isa pa sa mga kilalang bansa pala, attorney, na nag-withdraw sa ICC is ang Hungary. At, Hungary. yung, Before Hungary, Burundi. oo. So sunod-sunod po yan. I think it will be a dominoes effect na dahil baka sumunod na ang entirety, yung kabuuan ng African Union. Nabanggit mo, African Union noong September 25, yung Mali, Burkina Faso, at Niger ay nag-ano na rin, no? Nag-anunsyo na rin sila sa kanilang pag-withdraw. So, yung mga natitira pa dyan, may possibility titimbangin nila yan. Kasi kung gumagana naman yung hustisya sa kanilang mga lugar, bakit pa tayo aasa dito po sa ICC na hindi naman tayo siguro na panahon na nagkaroon tayo ng World War II? Kumbaga, di ba ito yung dahilan, attorney, kung bakit nabuo itong ICC sa panahon na yon? Well, kaya nga po sinasabi ko ay mas mabuti pa sa ICC na i-dismiss na ang kaso kay Tatay Digong dahil pag hindi nila dinismiss yan at malinaw-malinaw talagang hindi nagsimula ang preliminary investigation sa loob ng isang taon matapos magbitiw ang Pilipinas, mas marami pang magbibitiw. Dahil nga hindi papayag ang mga bansa na babaliwala ang kanilang soberenya. Attorney, may iba lang po ako ng topic kasi kayo po ay kabilang po doon sa nagsulong sa Universal Healthcare, no, attorney. Ano pong masasabi niyo po dito po sa kontrobersyal na marami ding pong pumapalag na parang health pork barrel daw na MAIF, no? Kung saan magbibigay ng guarantee letter at mas nito mga nakalipas na buwan under sa taon under sa kasalukuyang administration, either mas mataas ito kumpara sa PhilHealth na pondo o di kaya ay mas napaglalaanan ng malaking pondo. Like ngayong taon, next year, meron na namang mataas na pondo pero ang mga politiko po, bago ka makatanggap nito, ang sinasabi po ng mga tutol dito, dapat dumaan ka sa politiko. Ang marami naman ang nagsasabi na dapat doon na lang ilaan ng mga pondo para dito sa universal healthcare, sa PhilHealth, under sa PhilHealth, attorney. Well, naniniwala po ako na dapat talaga tanggalin na yung MAIF. At yung buong pondo ng MAIF, ibuhos na sa universal healthcare. Having said that, alam mo naman ang ginagawa ng administrasyong Bangag, no? Ginagastos para sa tulay na meron ng pondo galing sa mga gobyernong dayuhan. No? So sa akin, ideally, in a perfect world, kung wala ang Bangag administration na corrupt, dapat talaga mapunta yan sa universal healthcare. Pero habang nariyan ang gobyernong corrupt ni Bangag, kahit papano, nakikita ko naman kung paano nakakatulong yung MAIF kung ang mga politiko ang magre-release ng pondo dyan. No? Kasi nakakarating talaga sa tao. No? Hindi nila gagamitin para sa tulay, pundado na ng ibang mga gobyerno. No? Opo, attorney, nakarating na po ba sa inyo yung impormasyon na mukhang na inuugnay po kayo sa land grabbing sa Bataan? Anong tugon nyo dyan, sir? Lumang tugtugin na po yan, ang tagal na po niyan. Sa katunayan, sabi nila as early as 2022 daw, nagdemander sila sa ombudsman, wala namang kaso. Sa akin, kung meron akong masamang ginawa, di bagsan pa sila ng kaso, bakit sila ang ngawa ng ngawa sa publiko? At bakit ginagamit ngayon itong issue nito para mapawala ng isang linilitis para sa kidnapping na minsan na ay nakonvict na for kidnapping. Alam mo itong issue nito, ginagamit nila. Sinasabi ng Madriaga na minsang nakonvict para sa kidnapping at ngayon nahaharap na naman sa 2 counts ang kidnapping. Sinasabi niya na kaya daw siya kinasuhan ng
kidnapping and dahil linilihis ko ang issue sa land grabbing. Wala po kinalaman ng land grabbing. Kung ako po yung nag-land grabbing, kasong sibil po yan, magdemanda kayo. Pero ako po, ang masasabi ko lang, hindi ko naman sinasabi na talagang guilty na siya dahil hukuman na nga po pwede magsabi dyan. Kasama po ako ng mga parientes ng mga biktima ng kidnapping habang hawak yung dalawang Filipino-Chinese na kidnap victims. No? So hindi po yan imbento. Nakita ko pong umiyak ang mga magulang, nakita ko pong talagang hindi makatulog ang mga magulang at sinuway po nila ang aking advice na wag magbayad ng ransom. No? Pero yung pagbayad naman ng ransom, doon naman natiktikan ng mga kinakuluan yung mga madriaga na na-involve dyan at nasundan habang umuwi sa kahinta yung isang madriaga. No? So sa akin po, obviously, itong madriaga nagsasalita ng kung ano-ano laban kini VP Sara at meron nangako sa administrasyon Bangag na i-dismiss ang kaso niya. At ang pamamaraan pag-dismiss dyan ay sa pagdidiin sa mga biktima. No? Pero hindi ko po alam kung paano nila maimamadil ang issue na ilalabas niyang land grabbing na yan. Dahil sa akin, madali lang sagot ko. E di magdemanda kayo, harapin ko kayo doon. Walang kinalaman yan sa kahit anong kidnapping. Dapat tuloy pa rin ng kidnapping. Opo, yun nga sana din itatanong ko sa inyo, sir. Sa pattern na nakikita nyo dito sa ginagamit nila sa issue kay Madriaga, what comes to your mind, sir? Pinakaunang pumapasok sa inyong pattern sa the way na isinampan nila itong kaso kay VP Sara using the Madriaga issue. Nandidiri na po ako sa kanila. Kasi binababoy po nila yung sistema ng katarungan sa ating bansa para lang sa politika. Sa tingin ko po, itong Madriaga Criminal Syndicate Group, yan po ang tawag sa kanila ng PNP, ay number 5 most wanted ng AKG o yung Anti-Kidnapping Group. Pero ngayon, dahil nga sa politika, pinapangako na mapapalaya siya kapalit ng kung ano nung pagpaparatang kay VP Sara at laban sa akin, ay parang nabaliwala na yung karapatan ng mga biktima na magkaroon ng katarungan. Pag pinalaya nyo po ang notorious criminal syndicate group, marami pa po yung magiging biktima at lalo pa silang lalakas ang loob dahil alam nila na nasa likod nila ang administrasyon. Kawawa po mga Filipino-Chinese, puputaktahin po tayo ng kidnapping pag nangyari po yan. Attorney, ano naman po ang masasabi ninyo sa pag-appreciate ng ating gobyerno, sa otoridad, dito po sa naging aligasyon nitong si Madriaga at ito namang aligasyon ni Congressman Zaldico? Parang nakakalimutan na, parang mas mabilis yatang umusad itong kay Madriaga at napag-uusapan compared dito kay Congressman Zaldico po, Attorney. Well, alam natin ang strategiya ng gobyerno dahil binato sila ng katotohanan, ilihis ang issue. At kung mapapansin mo, yung mga nagsusulong ng Madriaga issue, ito yung mga pinakamamahal na bayaring public relation firm. Alam na nila kung sino yan. No? So obviously, ang strategiya nila, dahil lumabas ang katotohanan na ang korupsyon ay nagsisimula at nagtatapos sa presidente mismo, linilihis nila ngayon ang issue sa pamamagitan ng kung ano-anong mga issue. At siyempre, nandyan pa rin yung intention nila na talagang pabagsakin si Sara Duterte. Attorney, maraming salamat po. Sir, at Ano naman syempre, ang iyong dala? nagtapos na po yung pagdiriwang natin ng Pasko at kung maalala po ninyo, may pangako po, may pahayag po noon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may makukulong. Hindi magiging merry ang Christmas po sa mga dawit o sangkot dito sa maanumalyang flood control anomaly. Ano po ang inyong assessment, masasabi po, hinggil nga po dyan sa naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Alam mo naman na Jade at Mar, noon pa sinabi ko na dito sa programa rin ninyo, dito sa SMNI, na hindi mangyayari yung ating hinihintay at yung ating inaasahan na merong makukulong, na matataas na opisyal o merong malalim na investigasyon na gaganapin. In fact, ang hilinga lang ng marami, maging transparent lang yung maging investigasyon. Kasi sinabi ko na from day one, may script talaga sila na babatayan. May script silang ginawa na at yun ang kanilang tatapusin. O ano ba yung script na to? Di ba yung script na to, si Zaldico ang mastermind, kasama ang mga ilang contractors, ayan, nakasama niya si Diskaya, pagkatapos kasama ang mga ilang kawani ng DPWH, which is si pinakamataas na, no, si Undersecretary Bernardo. So, yan na yon. Pati sila Alcantara, sila Bryce nga, sila Alcantara, inoferan pa ng
Witness Protection Program. So ito na talaga yung script na gagawin nila at umasa tayo na hanggang dyan na lang yan. Hindi na yan lalalim, hindi na yan didiin pa o magtuturo pa na kung sino talaga o makikita talaga natin yung pinakagalamay ng kabuoang operasyon ng sindikato. Opo, at bukod dyan, Kong, mayroong nasawi pa, pumanaw pa, itong si Yusek Cabral at yung mga files na mula sa kanya, ay ngayon ay inilabas nga ng kongresistang si Leviste. Ano naman po ang inyong masasabi po dito sa naging pasabog naman po ni Congressman Leviste? Kaugnay nga po dito sa mga files mula po kay Yusek Cabral. Alam nyo, nung siguro November of last month, nag-usap na kami ni Congressman Leviste. At doon sa aming pag-usap ni Congressman Leviste, nabanggit niya na sa akin yung files na ibinigay o nakuha niya kay Yusek Cabral. Kaya ako naniniwala na totoo yung hawak niya. May mabinanggit pa nga siya sa aking pangalan. Pero syempre, tinitingnan natin at tinirespeto natin yung pinaliwanag o pinakita ni Congressman Leviste at sa palagay ko naman sa kanya din tinitingnan niya na talagang ipapakita to ng DPWH. Kasi yung files na yun, sinabi niya sa akin may mga malinaw na kung sino ang nakatoka doon sa mga allocation. So hindi na ako magtataka na totoo ba yun o hindi. Totoo yun. Nung pa nga hindi pinag-uusapan niya, nakwento na yan ni Congressman Leviste. At ako'y naniniwala na may kopya naman ng DPWH. Kaya dyan sa labanan, kung totoo ba yan ang hindi, talagang totoo. At nakita niyo naman, ilalabas ni Congressman Leviste yung listahan. In fact, kahapon nga, merong isa tayong kaibigang congressman na tumawag at binanggit nga niya na talaga daw inilalabas ni Congressman Leviste lahat ng mga files, no? Sabi ko nga, at siguro makakausap ko naman si Congressman Leviste na siguro dahan-dahan niyang ilabas, no? Para makita talaga, iba niya na, ginawa niya naman niya yung buo, pero yung talagang pag-a-analyze kung sino napunta, magkano napunta, dahan-dahanin niya to para makita ng taong bayan. Pero ang problema, Kong Mike, ay ang sagot naman ng mismong DPWH Secretary ay yung mga kopyang hawak ngayon ni Congressman Leviste ay hindi pa daw authenticated. Ano naman po, paano naman po yun makaka-apekto dito sa mga expose na sinasabi nga po ni Congressman Leviste? Alam mo yung authentication, pag kami nagsabi na hindi maganda tungkol sa kanila, katulad ng sinabi ni Gutesa, sinabi ni Saldico, ngayon sinasabi ni Leviste, ang sagot nila parati hindi authenticated. Ito naman kay Congressman Leviste, napakadaling tingnan yan. Titingnan lang nila sa files nila sa DPWH, makikita nila kung nandun yung proyekto. Pupunta sila sa region o kundi kaya sa district, makikita nila kung nabid at nandun talaga yung proyekto. So yung salita na hindi authenticated yung mga dokumentong yan, wala yan, mga salitang talagang ayaw paniwalaan yung katotohanan. Di ba yung sinabi ni Saldico, nagbigay ako ng 100 billion, buti inamin lang na may 100 billion. Sabi nila, hindi, kailangan pirmahan mo. Sinabi nga ng tao, ito yung 100 billion. Tiningnan sa proyekto, nakita sa listahan, nandun talaga yung 100 billion. So hindi nila pwede itong basta-basta isang tabi at parating ang sagot nila pag hindi nila gusto yung datos o yung nakikita nila, hindi authenticated. Ang sabi po ng Malacanang, dapat imbestigahan din daw itong kung papaano nakuha ni Congressman Leviste itong itinuturing ng Cabral files. Sir Mike, alin ho ba ang mas importante? Yung imbestigahan kung papaano nakuha o imbestigahan kung yung laman mismo ng files na nakuha po ni Congressman Leviste? Alam mo, J. Dadmar, yung binabanggit ni Congressman Leviste at napakatapang ng ginagawa ng batang yan, napakalaking bagay sa ating bansa. Papaliwanag ko, yung on average, ang lumalabas dyan sa hawak niyang dokumento, ang bawat kongresista tumatanggap ng 2 bilyon. Humigit kumulang siguro 500 bilyon hanggang 600 bilyon ang nakukuha ng Kongreso. Dahil dati, may mga proyekto mga congressmen. Ang national government gumagawa ng project. Kunyari gagawa ako ng tulay na magdudugtong ng Luzon, Visayas, Mindanao. Gagawa ako ng railway. Gagawa ako ng dam para sa tubig.
gagawa ko ng irigasyon. Ito mga national projects na to kailangan ng ating bansa. Anong ginawa ngayon? Hindi na. Tinilad-tilad nila ang proyekto na ang bawat distrito nagkaroon ng pondo. So you are talking already of almost 500 to 600 billion going to congressional districts, and not because hindi ito dahil kailangan ng proyekto. Pero ito'y kung anong tingin o paniniwala ng isang congressman. Para paliwanag ko pa ng husto, nung ginawa ang flyover sa 2nd distrito ng Quezon City, 3rd district, ito yung dumadaan ng Ateneo, yan ay isang national project. Yan ang mga kailangan natin. Nung ginawa ang C5 na nagdugtong ng Quezon City, nagdugtong ng Mandaluyong, ng dito sa Ortigas area, padugtong ng Pateros, padugtong ng Taguig, ito'y panibagong daan. Ito ay national project. So napakalaga yung pinapakita ni Congressman Liviste. Hindi dapat ang budget natin tinitilad-tilad at inilalagay sa bawat distrito nang wala tayong programang pang-nasyonal. Wala tayong programang ginagawa. Kailangan ba natin ng train na magdudugtong ng ating mga lugar? Kailangan ba natin ng mga airport? Kailangan ba natin ng, lalo ngayon pagkatag-araw na, ng mga dam para sa tubig? Yan ang dapat imbestigahan, yung nilalaman ng sinasabi ni Congressman Liviste. Can you imagine if you have 1 trillion budget and DPWH and more than half? Kasi hindi lang to yung sinasabi ni Congressman na 2 billion to 3 billion per district. Paano pa yung unprogrammed funds na lumalabas, allocable din yun? Ngayon, sa budget ngayon na 2026, ang sinasabi 300 billion na naman ang unprogrammed. So itong batang to dapat pasalamatan natin. Itong batang to dapat bigyan nila ng award dahil nakita niya kaagad na may ganitong ginagawa at kailangan nating hintuin. Kailangan nating baguhin. Opo. At malinaw din, Sir Mike, sa mga expose ni Congressman Liviste na doon pa lamang sa NEP ay makikita na nating may insertions na o may sinatawag nga silang allocable na itong mga kongresista o mga mambabatas bago pa i-transfer doon sa Kongreso. Naku mga kareaksyon nito, the horny trinity. Pag-usapan po natin ngayon itong tatlong ay, kaya nga the horny trinity. Ayan po, kilala niyo yung mga yan. Comment sa comments yung mga pangalan nila. Yan po ang the horny trinity ng Pilipinas. At dito po mga ka-reaction, gusto raw maibalik ng tiwala ng taong bayan kay Bongbong Marcos, ay meron po siyang talagang dapat gawin. Oo, meron siyang dapat gawin. Ito po. Kumita ho rito, di po ba? At bukod kay Congressman Sandro Marcos ay di ba sinasabing kumita rin ito pong malaki na nakuha na pork barrel o ito hong pondo sa 2025 budget ay ito pong si Congressman Martin Romualdez, dating speaker at pinsan ng Pangulo. So siguro yan, masampon lang ho yung dalawa. Yung kanyang anak at yung kanyang pinsan, nako, siguradong sisirit muli pataas ang trust at performance rating ng Pangulo at maaaring bumalik ho ang tiwala. Yun! Kailangan daw may pakulong muna si Bongbong Marcos at saka itong si Sandro Marcos. Ito na mga ka-reaksyon. Ito na. Huwag na po natin patagalin ang ating napakaganda reaction video ngayon. Ito na po! Alright, Reaction TV page, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaksyon Ito po, sang-ayon ka bang tuluyan ng mamahinga si Boying? Nako. Ito po kasi mga ka-reaksyon ng usap-usapan, bakit ayaw pa magpakita ni Boying kung talagang siya ay hindi tinakbo sa ospital? Bakit hindi pa siya magpakita? Bakit hindi pa siya magpa-interview? Bakit hindi pa siya lumutang? Bakit hindi pa siya magpakita na kumakain siya ng sinigang? Di po ba mga ka-reaksyon? Ay, tayo naman nag-aalala lang sa kalagayan ng ating ombudsman. Siya po ang tinaguriang press con king ng mga ombudsman, ng mga naging ombudsman. Mahilig pong magpa-press con, mahilig pong magpakitang gila sa mga press. Mahilig pong magbalita nang hindi naman niya dapat ibalita. Ano po ba yung mga hindi niya dapat ibalita na kanyang binabalita?
Katulad na lamang po ng ICC arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa, di ba? Siya po yung unang-unang nagsiwalat na mayroon ng search warrant. Pero mga kareaksyon, naglaro daw po sila ng golf. Naglalaro daw po siya ng golf, pagkatapos kinabukasan mag-aalmusal po silang dalawa ni John Vic ng sinigang. Ako mga kareaksyon, ayan po mga kareaksyon, meron pong laughing emoji 62,400, yung ganyan, yung approve 12,100, yung heart 1,000, yung nagulat 194, at yung heart is 121 mga kareaksyon. Para yatang gusto na talagang mamahinga si Boying. Mamahinga ibig sabihin mag-retire na siya sa public service, di ba? Hindi naman mamahinga na sasamaan na niya si Akop. By the way, speaking of Akop mga kareaksyon para yatang si Akop mga kareaksyon gusto nang sunduin si Abante. Dahil si Abante mga kareaksyon, matagal na daw pong iniimbita ni Akop na maglaro ng golf. At ngayon, kay Abante na mismo nanggaling na para bagang umaasa na lang si Abante na doon, hindi ko alam kung sa langit yun. Baka doon sa impyerno na lang sila maglaro ng golf. At yung bola yata yung parang umaapoy na bola. Oo. Kaya mga kareaksyon, ano po ba kayo, sang-ayon po ba kayo na itong si Boying ay tuluyan na pong mamahinga? Nakakano po nakakarimarim di ba? Yan pa, ito pa. Ito po, deserving naman pala talaga si Flavi bilang 2025 Ramon Magsalsal Awardee. Nako. Nanalo daw po si Flavi na ngayon ay nahuli na nakafollow siya sa Kantot page, Kantot group. Napakasamang page po noon hindi masama in a sense na talagang masama, pero baka naman gusto niya sagipin ang mga member doon, Baka gusto niyang hakain yung mga member doon. Kaya sabi niya, pumunta siya doon sa mga maraming kasalanan. Pero ang problema mga kareaksyon, ito ang problema. Ang problema, hindi po ito ang problema. Ito, ibasahin lang natin. Flavi, anak ng tukwa naman pare, Anong ginagawa mo? Pagkatapos mo mag-adik-adik ngayon, ano ka naman? Duterte expressed that your God is not my God and that he believes in a supreme creator or universal being rather than the God taught by the organized religion. Ayan, organized religion. Flavi Villanueva SVD, di ba? Kantot Gaming. Nako, kaya pala nakakuha po siya ng Magsalsal Award. Ito. Ombudsman Remula, buhay na buhay at hindi AI na present sa kanyang programa sa radyo. Nako, hindi raw po AI yung present niya sa kanyang programa sa radyo noong January 3. Para yatang walang pinapalabas ang mainstream media, Para yatang walang pinapalabas itong mga kanilang mga tuta. Kanilang mga trolls. Oy, Remula, kung buhay ka, magpakita ka. Kung hindi ka critical, magpakita ka, magpa-interview ka. Wala namang masama dun Pag nagpa-interview ka, di papalabas ko, sasabihin ko na si Remula ay buhay. Buhay na patotoo na buhay. Di ba? Pero Remula, pakita ka ba? Ito naman po si Donald Trump, ibang istorya po to, sesegwin lang natin. Hinuli po niya yung president ng sa Venezuelan president na si President Maduro. Pasalamat po tayo, wala po tayong masyadong langis sa Pilipinas at ang langis natin doon sa South China Sea. Sa West Philippine Sea, sa West Philippine Sea. Nandoon po ang ating crudo. Tingnan mo, dahil maraming crudo itong Venezuela, hindi tinatantanan ng Amerika. Di ba? Hindi tinatantanan ng Amerika. Malupit gusto nyong hindi tantanan ng Amerika? Di ba? Ito pa, Grab complaint isinampa laban kay Vince Dizon kaugnay sa proyekto ng New Clark Sports Hub. Nako!
Di ba para yatang talagang kinokontrol si Vince, ano? Parang, ay, babaligtad ka, ha? I-approve mo yung i-authenticate mo yung sinabi ni anong batang pasikat, ano pangalan yun, yung anak ni Legarda, Lebiste? I-authenticate mo. Oo, ididimanda ka namin, walang hiya ka yan, dinimanda. Oh. Ito pa, ha? Following list ni Father Flavi Malibog. Nakakuha po ng Ramon Magsalsal Award si Father Flavi Villanueva na nakatago na sa publiko. Ayan. Ano pong nakatago sa publiko? Yung kanyang mga followings, yung kanyang mga sinusundang mga pages. Ayan, Flavi L. Villanueva SVD followings list is private, di ba? Yung kanyang mga pina-follow ay pin-private na po niya para walang makaalam. Muntakin mo yan, Father. Diba? Kaya nawawalan ng respeto ang mga taong bayan, sa mga katulad yung mga pare. Puro kayo mga tinatawag nating mapagbalat kayo. Diba? Muntakin mo yan, Father. Wala kang pinag-iba yung mga tropa mo, si Delima, wala kang pinag-iba sa kanila. Si Delima, gusto mo, mga disente, mga disente. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Kakampi ng masa, di mo man laging nasabi ang tama. Pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal, gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.